Good morning mga kapatid sa Family of God. Welcome back. Dito na naman tayo, patuloy tayo na mag-share ng kanyang salita. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na makikita sa Roma 16, siguro matapos natin na araw, no? And say good morning. Good morning sa mga kapatiran. Okay, mayroon akong baby dito dahil nga yung mama niya ay mayroong trabaho iniwan sa akin. But I can say he's not a hindrance. Patuloy pa rin tayo. Okay? Okay, behave mo na, baby. I have to magsasalita muna ako. Okay. So tuloy tayo, no? Pag mayroon kayong time, especially pag wala ng trabaho, pag relax na, pwede niyo ma-review to para it reminds na sa natin mga dati na pagtuturo, maalala nyo. So mag-connect lang to. Bali, dito punta tayo dito sa verse 25. Versikulo 25, purihin ang Diyos na makakapagtibay ng inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na lihim sa loob ng mahabang panahon. Wow! Di ba? Purihin ang Diyos dahil sa, because of the gospel, dahil sa ebanghelyo, dito naging matibay yung paniniwala natin. Okay? We know that because of this gospel, and sabi sa faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So the words of God, mababasa natin, makikita yan sa gospel o sa ebanghelyo. So, kung magbabasa tayo ng Bible, and if the Holy Spirit will help us, magsasabi yan siya, may sasabihin sa iyo. And it will create na yung faith o yung paniniwala mo ay talagang lalaki ng lalaki. So, the reason why, because you heard. Kasi merong sinasabi. So, wag natin kalimutan, we have to exercise na pag magbasa tayo, is not only by our human understanding. Kailangan natin na maghihingi tayo ng tulong na may something na revealed si God, may sasabi si God sa iyo. Okay? Then, our faith will be great. Maging malaki yung paniniwala natin. Sabi niya, sa pamamagitan magandang balita tungkol kay Hesukristo. So, pag sinasabing magandang balita, it's all about Jesus Christ. The good news is about Jesus Christ. Iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. How many years? Napakataas na panahon. Itong hiwaga na to, secret, mystery, hiwaga na sa Old Testament pinaprophesy na to na may isang napakamagandang mangyayari, and na it was magandang mga promises. So ito ay nakukuha natin sa kay Jesus Christ, hiwagang nalihim, the secret, the mystery sa loob ng mahabang panahon. So dati, ang mga tao sa kanila ay sikreto, lihim pa to. Pero ngayon, natapos na ang agreement or na-establish na ang New Testament, hindi na to sikreto. Imagine, hindi na ito ngayon sikreto, lantara na. Punta tayo sa 1 Timothy
1 Timoteo 3:16. Okay. Basahin ko. Hindi lang tara na to, no? Hindi makakaila na. No? Hindi maikakaila. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. In other words, mas intindihan sa English, great is the mystery of godliness. Makikita, you can read it in 1 Timothy 3:16. Napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Pag religion means, sa English maintindihan, godliness. Siya'y nahahayag ng maging tao, number 1. Siya'y nahayag. It was revealed being flesh. Naging laman siya. Naging tao. Kung anong mayroon tayo na maramdaman, masakit, or emotion or feelings, yun din maramdaman ni Christ. Sabi sa John 1:14, I think, maya basahin natin. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu. The Spirit of Righteousness nasa Kanya. Kaya nga naging example siya. At nakita ng mga anghel, it was proven. Ipinangaral ng mga hintil, and it was preached to the other na mga kalahi, hintil, until we're considered na hintil outside Diyos. So, dito makikita natin na napaka maliwanag, napakadakila na hiwaga ng reliyon, hindi maikakaila na napakadakila. Ito pinaka-last statement, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Wow. Ganito kasi mga kapatid. Pinaniwalaan natin. Okay? We believe it. At itinaas sa kalangitan. Nangyari kay Jesus, pagpunta niya sa mundo, siyang pinakababa na level na naging because of the reason why to make us example how to be humble. Naging mababa yung imagine the son of the one who create the universe, na isinilang lang sa pinakamababa na level, but yung lumaki na siya, isip na, naging tao, never siya nag-mord sa mga pangyayari because of his love to his father. Okay? And then what happened? Itinataas siya. So from humbleness, itinaas siya. Ano nangyari ngayon? He is in the right hand of God. Makikita natin yan sa Hebrews, Book of Hebrews, na kung saan ngayon si Christ is the right hand of the Father. So ganyan din, because He is a example for us. First, when we become humble, we will be exalted also. No? Sabi nga sa James 4:7, I think. Basahin natin. Kung sino yung i-exalt ng Panginoon, the Father. Napakaganda to. Punta tayo sa Santiago 4:6. Basahin ko Sabi niya dito sa sa half in the middle of the verse. Ang Diyos
ay laban sa mapagtaas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Diba? So, sa English, if we humble ourselves, ang grace, sabi sa English, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. And if we humble ourselves, he will exalt us. Okay? So kung maroon tayong magpakumbaba, marunong siya na ang bahala para maging mapunta tayo sa in a high place. Okay? So yung sinabi ko punta tayo sa John 1:14. Yung si Kristo naging flesh, naging laman. Balikan ko yun. John 1:14. Sabi niya dito, kung hihiling kayo ng anuman, I'm sorry. John 1:14. Ang salita ay naging tao. It's referring to Jesus Christ. At naninirahan sa piling namin. Okay? Naninirahan sa piling namin. Meaning, sa piling natin mga tao, naninirahan. He is dwell with us. Being a man, being may laman, may flesh. Okay? Kasi yung tukoy na dito naging naging flesh. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Wow. We beholdeth the glory of the Father. Naging kasama natin yung kaligayahan ng Ama. Ito'y, di ba? Sabi niya, kaisang-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob, full of grace and katotohanan and truth. The real truth na sa kanya. So, during the time when he was on physically nakikita talaga yung which the Father which is in heaven na doon siyang sa isang tao na masaya sa anak niya. Napakasaya. At saka we're so lucky na yung anak ng Panginoon, we beholdeth the glory of the Father. Nakasama natin yung So, dito, hindi sikreto na ngayon ang katuruan. Ang katuruan when magsasabi tayo when it comes sa salvation also. But many believers, I can say, many believers na when it comes sa katuruan at sa salvation, hindi pa naintindihan. Yeah. Maybe you believe it. But mayroong kakaibahan sa you believe, you don't reject, but you neglect. Okay? Naniwala ka, pero nandyan sa'yo, pero hindi mo binigyan ng importansya. Ano yun? Okay. Explain natin yan. Dito, basahin muna natin dito sa Hebrew. Itong my baby. Minsan nandito, pero pwede ka magkaroon ng bata sa bahay. You can have it. But sometimes we can neglect it. No? 'Di ba? Hindi mo ma-enjoy minsan yung bata, mairita ka pa. Hindi mo pa gusto. Why don't you love? 'Di ba? Sabi ni Jesus, Jesus love a little children.
Okay? So, basahin natin dito sa Hebrew 2. Basahin muna natin ito, ha. Kaya nga dapat nating paghawakang mabuti ang katotohanan na rinig natin upang hindi tayo maligaw. Okay? Para hindi tayo maligaw sa mga katuruan ni Kristo. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napapatunayang totoo. In connection pa rin sa pinag-studyhan natin yung the life of Christ. Okay. At sino mang lumabag o hindi sumusunod nito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Okay. Ngayon din naman, paano tayo makaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan? Di ba? Ngayon naman, paano tayo makaiwas ng parusa? Paano ka makaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagaan? Hindi natin pahalagahan. So, sabi ko nga, pwede ka naniniwala, you can have faith, you can have it, alam mo yung ebanghelyo, marunong kang sa salita, pero ang word dito, hindi mo pinahahalagahan. You did not give importance. Hindi mo pinahalagahan. Parang isang ginawa lang natin na decoration yung decoration yung ebanghelyo or word of God. Baby, tika mo na, ubusin ko. I have to akabar tomorrow. Okay, so bigyan natin halaga. Paano natin mabigyan halaga? Example, sa mga Christian, mawala na yung kahalagahan sa faith natin, sa paniniwala. Especially, titirahin tayo sa yung makarinig tayo ng mga kritisismo sa sarili natin. Kung sino yung tao na criticize sa atin, we can easily respond in a criticize we also. So, mawala na yun. Hindi pinahalagahan mo yung kaligtasan. No? That we have to be free. We have to be saved from that. Yun ang kaligtasan na sinasabi. Yung unang-una, titirahin ka sa reputation mo. Sometimes, ititest tayo na bigyan ka ng masamang mga sinasabi. Pero dito natin makikita kung pinahalagaan natin yung faith natin when it comes sa salvation. Kung ikaw ay pinhalagahan mo yung salvation. Sabi, pag mayroon tayong dumating ang punta na Lord, maybe it is a test. And we give importance. I rather suffer na mag-silence na lang kaysa mo response pa. And the best way to respond is to pray. So, sa pagdadasal, and it shows humbleness. Continue tayo sa Roma. Okay, Roman 16. Roma 16. Hope matapos na natin to. 26. Ito tayo eh. Subalit sa utos na walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng isinusulat ng propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumusunod sa Kanya. The reason, kaya nga hindi tayo magtaka mga kapatid, kahit sinong religion, anong religion, alam, may talagang may alam sila sa pangalang Hesus. Kaya nga that's because of His paghahari na dapat lang ma-live o
malalaman ito. Sabi na, malalaman sa buong mundo. So, hindi na sikreto ito na pangalan ni Jesus. So, hindi. Kaso lang, ang kakaibahan is that some binigyan ng importansya, hindi nga neglect, but hindi nga ni-reject, but it was neglected. Yan ang message. At ngayon, dito muna, upang sa lahat ay sumampalataya at sumusunod sa Kanya. The reason why, ito yung rason, upang ang lahat ay sumampalataya at sumusunod sa Kanya. Ano daw? Sumampalataya at sumusunod sa Kanya. Faith and obedience. So, ito yung importante. Kasi ang pagsusunod sa mga tao dati is by law, sa batas. And they are trying their best effort na sumusunod sila sa batas. But yung masasabi natin they are righteous in law, pero hindi ito nakaabot sa righteousness of God. Oh, bakit ganon? Ang batas ay hindi nakakaabot sa katuwiran ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, all have sinned and come short the glory of God. So ang glory of God, makukuha lang nato, makumpleto lang natin, maabot lang natin ang kasiyahan ng Panginoong Ama sa pamamagitan kay Kristo. Kasi dito makikita natin yung real truth and grace. By His grace and sa katotohanan, kung i-accept natin si Christ, the Spirit of Christ will come into our hearts. Yon. So yung the Spirit of Christ na binigay ni God the Father, yun ang magtulong sa atin to lead us na we can have a faith that leads to obedience. So, ito ngayon, ang mga tao dati ay hindi nakaabot sa karunungan or sa katuwiran or the righteousness of God because they followed by law. Ngayon, because the law that within us is the law of the Spirit which is in Christ Jesus. That is why the reason we can now we can now maging kumpleto na maging perfect. I can say, kasi the Bible is talking about perfect. Mayroon na tayong connection. So, dahil sa kay Christ na the Spirit of Christ within us, yun ang nakapa-cloth sa atin na we become righteousness and the Father will maabot na natin yung righteousness of God. Okay? It will complete us. Okay. So, dito kay the Spirit of Christ lang talaga. So, ngayon, verse 27, this is a last verse. At ngayon, sa pamamagitan ni Jesucristo, purihin natin ang iisang Diyos. Imagine, sa pamamagitan. And now, sa ngayon, tayo na nakakinig, sa ngayon, sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ni Moses. Hindi sa pamamagitan sa ibang tao. Sa akin, hindi. Sa kay Jesucristo. Purihin natin ang iisang Diyos, ang ganap na nakakaunawa ng lahat ng bagay. So, He is only knows, nakakaunawa sa lahat ng bagay. Imagine mga kapatid, kaya purihin natin ang Diyos dahil siya lang ang nakakaunawa sa lahat ng bagay. Kung natin yung words na nakakaunawa,
we might have a question for what happening sa universe, sa world, which is the virus, the COVID-19. Napaka napaka worst para sa atin na lahat na ng mga klase ng bagay na mga work natin na apektuhan. Could be a religion. Ang daming nanggigiba at saka until now the medication or the vaccine hindi pa talaga available or wala pa talagang lunas na official. Pero having faith as believers, mga kapatid, I encourage you to hold the faith, which is, sabi niya rito, ang ganap na nakakaunawa, nakakaalam sa lahat ng bagay. Okay? Sa lahat ng mga bagay. Our belief, ang paniniwala natin is that ang virus na to, COVID-19, I believe na God allows it to happen. And until now, He knows it. Kaya ganun lang ang paniniwala natin for His purpose. Dahil mayroon siyang rason or mayroon siyang goal. Bakit nandyan yan? Kung hindi natin alam, maniwala na lang tayo. No? So I have to go to conclusion. Mayroon akong verse na i-search ko muna. If my people shall humble. Okay. I can say, kasi yung WHO, World Health Organization, as of now, panay pa sila nagsisik ng mga gamot kung ano talaga ang dapat nilang gawin. But being a believer, dito sa hindi pa na nangyari ang mga bagay na ito, mayroon ng mga sinusulat dito sa Bible, diba? In 2 Corinthians 7:14, if my people who are called by my name. So kung if the world, if the people, lahat ng mga tao sa mundo, kung tatawag lang sa pangalan niya. So meaning, once you call to the Father in heaven, it signifies na it's a sign for us na we need help and we need to be humble. Number 1 dito na requirements, will humble themselves, no? Humility. Daw kahit sa hindi lang to nag-address para sa mga tao na unbeliever, dito din sa mga believers din makikita natin. Kasi ang requirement sa humbleness is not sa human understanding. It's the humbleness na pinakita ni Kristo dito sa mundo. It's not may kakaibahan sa humility at saka human understanding of humility. The human understanding of humility is stupidity. So the humility of Christ is that He chose the low level sa posisyon. Whereas dito sa mundo tinuturo kung paano ka talaga maging ma-esteem yung mo na maging high level yung profession mo, maging you have to love yourself, you have to be courageous, na kayang-kaya mo sa sarili mo. Yan ang encouragement sa world.
But in a view of spiritual, kakaiba. Kasi you have to deny yourselves. Kailangan mong mag-isipin mo yung ibang tao na mas marunong pa kaysa iyo. Di ba? Dapat hindi ka palaban. Imagine, dapat hindi ka palaban. You consider yourselves na kung mayroon na mag-aatake sa atin, the Bible says, give place, give a room for God in vengeance, or ang pagsumbalik, pag-response, bigyan mo ng lugar ang Panginoon na siya na lang ang bahala sa magawa sa iyo ng masama. So, dito, yun ang humility na tinuturo ni Christ. Sabi niya, number one, also doon sa pagtuturo niya, sabi niya, we have to be poor. No? Maging wala-wala tayo. And then, tinuturo din niya na maging desperado tayo. Desperate. Okay, sorry. Maging desperate tayo sa mga bagay na heavenly. Lord, wala tayo, hindi natin kaya. Kasi God wants us to trust all. Sabi ni David, trust all in the Lord. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct our paths. So dito, number one is humility. And then, are called by me will humble themselves and pray. So prayer and seek my face. So prayer is an act of humbleness also. Kaya mga kapatid, isa-isa sa atin, huwag natin kalimutan, magpipray tayo, especially mayroon tayong nakikita sa mga kapatid natin na ni-reject yung mga katuruan. Hindi ni-reject, but hindi binigyan ng pansin. Nalagay sa punto na neglect. So, what we have to do, instead, we have to criticize and talk to others. Ay pagsasabi natin sa iba yung mga attitude ng mga kapatiran natin. Why don't we pray? Pray. Yun lang. Pray natin kasi kung may time, sabihan natin. And make it sure na hindi ikaw ang madadala. Make it sure na madadala mo siya. Then, and seek His face. So, anong requirements ito? Pray and seek His face. Hahanapin natin yung mukha ng Panginoon. Paano yun? Paano makikita yung mukha ng Panginoon? God is the Spirit, man. Okay? Paano mo masasabi na makikita mo ang Panginoon? Okay? The Bible nagtuturo sa atin na if we become pure and pure in heart, we will see God. So, the requirements to see the face of God is that we have to be first is clear conscience. So, clear conscience is that gawin natin na panay tayo maglilinis sa sarili natin. It's just like na ang isang mata ay maliwanag. Makikita niya yung dumi sa katawan niya. Dahil yung mata niya ay panay nag-clean dahil sa yung pagganon-ganon. Idlip-idlip ng mata, naka-cleanse yan sa nakapaliwanag yan sa mata. So, pag walang problema ang isang mata, makikita na yung katawan niya, malinisan niya, kasi makikita niya yung dumi. Ganon din ang sa spiritual. We have to be clear conscience. Yung conscience natin is an eye of the spiritual life. So, i-clear natin yon. And then,
kung mayroon kang mga evil ways or mga known na mga pinagagawa na kasalanan, makikita mo yon. You have to repent and then renew sa mind natin. Diba? Yan. Then, paano mo masasabi na ang isang tao nakikita niya ang mukha sa Diyos? Makikita natin, di ba? So, how you can say na masasabi mo, I really see the face of God? The Spirit of God nasa sayo, magwi-witness yan na talagang nakikita mo yung face ni God. I'm not saying it literally. Hindi nyo maintindihan kung hindi natin to na-experience. The Spirit itself kasi, kaya nga panay ka magpapasalamat sa Panginoon. The time na the devil will attack you sa mga masasamang salita or itis tayo, kaya nga makapagsabi tayo, Lord, I'm so happy, thank you, Lord. Bakit? Nakikita mo na hindi ka nagja-judge. Okay? So, it will avoid makalikay ka. Oh? It will escape you to commit unpleasant things to God. So, the time na mayroong nakagawa sa'yo ng masama, you can easily forgive. That's the time na sasabi mo, nakita mo ang face of God kasi naintindihan mo you have a clear conscience. So, yun. Ito yung mga panlaban natin ngayon na panahon sa COVID. No? Ito yung panlaban natin sa COVID. Kasi pag ganun lahat ang pag-iisip ng ibang tao, kaya help us mga kapatid, help me to share this word na we need humility that is come from Jesus Christ, because this is the number one na lunas sa sakit na COVID. Bakit? He promised. Nag-promise siya na He will heal our land. He will heal our land. So, He will give us a prosperous life. Mayroon akong last verse na isi-share sa inyo. Dito natin makikita sa maganda to sa Jeremiah. I have planned to prosper. Jeremiah 29:11. Okay, napakaganda din to na versikulo. So, basahin natin. For I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper. No? Ang sige declare sa ni God na ay plano siya na maging ma-prosperous. Prosperous meaning in a life which is not corrupted. Yun ang prosper. Hindi lang kasi, yung life kasi dito sa mundo is unlimited or temporary. Para magkaroon tayo, ang Panginoon ay mayroong plano. Matagal ng panahon ito. Nagplano na ang Diyos para sa tao to make us prosper. Kaya nga binigay niya yung mahalagang bagay sa kanya, yung pagmamahal niya sa mundo. Binigay niya si Jesus Christ. So itong si Jesus Christ, ito yung makapag-angat sa atin na maging prosperous ang life natin. 'Di ba? Kung wala siya, ito yung plano na sinasabi ni God na the Lord na plan for us to prosper.
not to harm you. Di ba? Not to harm you. Na hindi tayo malagay lamang sa distraction. Our life will have an eternal life or everlasting life. Plan to give you hope. Oh, pag sinasabing hope, which is good hope, na itong pag-asa na to, hindi man natin makukuha dito sa mundo. Pero itong hope na to is eternal hope. Okay? Dito mayroon tayong mga, it's not hope na when it comes na maging professional yung mga anak mo, maging mayaman ka, no? That's only temporal. Mga kapatid, when God plan for a man, it is eternal plan, hindi lang plano na temporary. And to give you hope and future. Imagine, yung kinabukasan natin, yun ang pinaplano ni God. Parang so kompleto. Kaya nga, don't be worried sa mga pangyayari ngayon. God has allowed it for His purpose. Another verse, hindi pa lang last verse. Last na talaga to. Okay, hindi ko na lang babasahin. Yung pinaka balik-balik natin na versikulo. Verse is, and we know, for we know that all things work together for good. Diba? Lahat ng bagay. Pag lahat ng bagay, huwag mo sabihin, yung puro lang mga mabuti na bagay. Diba? Lahat nga ng bagay, all things work together for good. To them that love God. So, mga kapatid, yung pagmamahal natin sa Panginoon, yun ang magdala sa atin na ang lahat ng bagay ay maganda, mabuti. No? Lahat na pangyayari dahil yan sa dahil nga mahal natin ang Panginoon. Ganon, 'di ba? So, all things work together for good to them that love God, to them who are called to His purpose. Sa mga tao na tinawag niya sa sa kanyang goal, 'di ba? Narinig natin yung goal ng Panginoon. Mayroon siyang plano sa sa kabutihan, sa prosperous life, and second, ano pa yon? Yung good. Hindi tayo mapahamak. Yun. Kaya, thank you Lord sa napaka-encouragement na mga revelation. And patuloy tayo mga kapatid, hindi tayo magsawa. Huwag nating i-neglect. Yeah. Although hindi natin ni-reject, but sometimes huwag nating kalimutan, man-neglect natin yung paniniwala natin. Salvation has come, mga kapatid. Let us enjoy it. The commandment of Christ is not a burden. Hindi yan mabigat. Hindi mabigat ang katuruan ng Panginoon. And it will lead us yung kompleto na kapayapaan, kompleto na kapahingaan. Sabi niya, come unto me, all ye that are heavy and heavy laden, and I will give you rest. Yung kapahingaan. Dito natin makikita. So, dito lang ako magtatapos. And natapos na natin yung study sa Roma, Book of Romans. And ano kaya ang next book natin na pag-aaralan? And thanks God for everyone. And I hope na you can enjoy listening. And have a nice day. God bless us all.